Sa Sunday ng Africa, tumitindi ang pag-aalala sa lumalalim na ugnayan ng mga Houthi sa Yemen at Al-Shabaab sa Somalia, dalawang teroristang grupo na posibleng may parehong interes sa Gulf of Aden. Ikinababahala ang paglipat ng teknolohiya, drone, mga ruta ng pagpupuslit, at mga taktikang pandagat mula Yemen papuntang sungay ng Africa. Kung lalakas pa ang koneksyon, hindi lang sa Somalia lalala ang karahasan, kundi sa buong reyon. Kasama natin ngayon para pag-usapan pa ito, si Emily Milliken, Deputy Director sa In7 Foundation. Emily, ano mas malawak na tema rito? Ano ang benepisyo ng partnership ng Houthi sa Al-Shabaab at ano naman ang makukuha ng Al-Shabaab sa Houthi? Para sa Houthi, ang Somali Network ay nagbibigay ng ruta ng pagpupuslit, mga ligtas na kanluman sa baybayin, gasolina at oportunidad sa pagmamanman sa dagat. Lalo nitong pinapalakas ang impluensya nila sa Bab el-Mandeb Strait at pwedeng madagdagan ang tauhan dahil may ulat na may mga mandirigmang Somali-ali na pinupuslit sa Yemen para lumaban para sa grupo. Mas tactical ito para kay Al-Shabaab dahil kayang bigyan sila ng mga Houthi ng advanced na armas, drone gamit sa pagmamanman sa dagat at teknikal na kaalaman mula sa Iran at mga tagapagsanay ng Hezbollah. Pinapalala ng alyansa ang kawalang seguridad sa dagat sa reyon na sinasamantala ni Al-Shabaab sa pagpupuslit, pamimirata o buguwis sa daungan at pang-inikil sa dagat. May mga regional bang alyansa na planong kontrahen ang nabubuong alyansa ng dalawang grupong ito? Ano ang posibleng gawin dito? Kaya mayroong network ng mga internasyonal na operasyon laban sa pandarambong sa dagat at mga alyansa, pati na rin ang mga operasyon laban sa Houthi para sa seguridad sa dagat na ngayon ay nagkakapatong-patong na. Dahil sa komplikadong ugnayan, mahirap talaga itong putulin. Nakakaintriga ang tumataas na interes ng Estados Unidos at Israel sa Somaliland. Abang nagsisikap silang maging malayang estado at makilala sa internasyonal, inaasahang mas malaking papel ang gagampanan ng Somaliland Coast Guard, lalo na't nakikipagtulungan na sila sa US, UAE, Russia at China sa mga usaping pandagat. May sapat bang kagamitan at kakayahan na yun ang Somaliland Coast Guard para labanan ng mga puwersang gaya ng Houthis na suportado ng Iran? Wala talaga silang sapat na mga kagamitan para harapin ito ng mag-isa. Pero napakahalaga na may mga lokal na puwersa na kasali at nakikilahok sa mas malawak na internasyonal na koalisyon na alam mo na nagdadala ng mga puwersa mula sa mga lugar tulad ng UK, US at Turkey. Paano pumapasok ang Iran dito? Lalo na't proxy nila ang mga Houthi. May impluwensya ba sila o tinutulak nilang alyansa sa kahit anong paraan? Kaalyado pa rin ng Iran ang mga Houthi pero hindi sila din up to proxying ito at may sarili silang mga alyansa at relasyon. Ipinapakita ng pinalawak na ugnayan ng mga Houthi sa Al-Shabaab at iba pang mga aktor ng Estado at di-Estado na gumagawa sila ng paralel na relasyon kaya't maaari silang magpatuloy kahit bumagsak ang rehimen o magkunwaring hindi sila lubos na suportado ng Iran. Hindi naman tiyak na sinusuportahan ng Iran ang ugnayang ito sa Al-Shabaab. Kung sumiklab muli ang digmaan laban sa Iran, pwede bang asahan ng ilan sa mga alyansang ito ay haharang sa mga internasyonal na katubigan sa Red Sea at sa paligid ng Horn of Africa? Tiyak na makikita natin ang mga Houthi na sinasamantala ang mga bagong ugnayang ito kasama ang Al-Shabaab at sa Somalia. Alam mo, ngayon sila ang may kontrol at impluensya sa isang bahagi ng Bab el-Mandeb Strait, habang Somalia naman sa kabila. Ang pagkakaroon ng access at impluensya sa magkabilang panig ay talagang mapaminsala.